Ito ang final episode ng isang magiting na Marawi Siege Battalion Commander, and iilan lang kasi sila. Iilan lang sila na may karangalan na matawag na Marawi Siege Battalion Commander. Pero ito ay, ang final episode na to, hindi na to gira-gira. Para kay Colonel Gremel Brual, ito ngayon yung reflection niya kung ano yung mga post-Marawi actions inside 51st Infantry Battalion, and para din sa sarili niya. Kasi yung experience sa sarili niya, forever din niyang ite-treasure na in his career, he fought and served during the Marawi Siege. Banat, brother. Okay, sir. So, ganito kasi yung situation. Ano? Just imagine yourself. Natapos natin ang gera doon sa Marawi. We liberated Marawi City. My men doon sa 51st Infantry Battalion, they sacrifice a lot. Marami akong casualties. Marami akong mga wounded. But I know, sa sarili ko, as a battalion commander, nadudoon sa bawat isa sa mga tropa namin, nadudoon yung kinakailangan gamutin. Nadudoon yung iniwang scars nung nangyayari sa Marawi City. Yung nangyayari sa Marawi Siege. Hindi lamang naman kasi ang biktima rito is yung mga sibilyan. Hindi lamang naman ang naging biktima rito is yung structure sa Marawi City. Hindi lamang dito ang naging biktima ay yung bawat isang individual na mga sibilyan na mga nadya dyan. We soldiers are also human. Tao rin kami. Oo, marami talaga mga namatay. On the other side, yung kalaban namin, siyempre, nadudun din yung mga sibilyan. Nadudun din yung mga nagsakripisyo ng mga tropa natin. Kasama doon ang mga tropa ko sa 51st Infantry Battalion. Pero me as the battalion commander, ano yung kinakailangan kong gawin? Yun yung tanong ko sa aking isipan eh. Ano ang kinakailangan kong gawin para ma-restore muli itong aking mga tropa? I-restore ko uli yung napakagandang samahan namin ng mga tropa namin, ng unit namin, at saka itong civilian populace dito sa area namin sa Marawi. And to include me. Yes, pagkatapos ng Marawi Siege, we were given matagal din na bakasyon yun. Binigyan kami ng bakasyon, tuwan-tuwa kami nun. Ang mga tropa namin, binigyan ng break yan. Pahinga. Just imagine, you were there fighting in the front lines or in the main battle area for 5 months, more or less. And then, first time mo makakalabas doon sa main battle area, makakauwi ka sa pamilya mo. And then, after quite some time, babalik ulit sa batalyon namin. And ito na. Ito na yung naging parang gusto kong i-discuss ngayon. Yung pagbalik nila doon sa batalyon ko, ano yung aking kinakailangan gawin? I know, marami rin akong mga naging cases ng, ang term namin dyan sa military, yung PTSD, Post-Traumatic Syndrome Disease. Kahit anong training ang gawin natin sa tropa, bago sila maging sundalo talaga, dumadating din individually na may mga tropa tayo kuminsan na hindi kinakaya yung intense pressure ng combat. Nadudun yun. Kasi tayo naman, o bawat sundalo naman, isa-isa kasi yan eh. Iba yung naging level ng training ng tropa ko, iba yung naging background niya siguro sa family niya. So, kanya-kanya yan. May mga cases din kami yan. Yun yung naging challenge sa akin. Paano ko ito ayusin? Paano ko ibabalik uli
yung aking mga tropa sa normal nila na pagiging sundalo. Those 5 months hardened them into a warrior. Nadudun sa puso nila. Away talaga kung away. Nung nadudun kami sa main battle area. Pero pagkatapos nito, eto na. Bumalik na ulit kami sa batalyon namin, sa headquarters namin, and paano ko i-repair yung damage na nagawa sa kanila. So yun yung parang tumatak sa akin. Paano ko to ayusin to? So I talked to them. Kinakausap ko sila noon. We were so fortunate din kasi napakaswerte namin kasi ang AFP all out talaga para dun sa recovery ng Marawi City. To include yung mga civilians. Iba-ibang mga units, Army, Air Force, Navy, nadyan yan, tumutulong yan para matanggal yung trauma ng mga civilian. And dun ko na, sabi ko, pwede to Pwede rin siguro akong makisawsaw dito. That time, nagpapadala rin ng mga psychologists. Siyempre, kasama kasi yan sa army na pagkatapos ng matinding napaka-intense na pinagdaanan ninyo, nagkakaroon na ng mga counseling dun sa mga therapists namin, sa mga psychologists namin. Pero syempre, as battalion commander, hindi naman ako ba pwede umasa lamang dun. I have to do something na mas mapapabilis ko. Ang term ko nga dyan is recovery. Paano ko mahihasten yung recovery ng mga tropa ko after that intense firefight na pinagdaanan namin doon. Ito naman kasi is infantry battalion. Hindi naman ito ganun special units na talagang sanay na talaga yan sa iba-ibang klase na mas maraming pinagdaanan sa amin na harsher pa doon sa pinagdadaanan namin dati. So I talked to them. Ang sinabi ko nga sa kanila, parang if I could recall it correctly, ang sabi ko nga sa kanila, free your heart from hate. For hate is a sickness. Sakit yan. Kung hindi mo ilalabas yan, kung hindi mo tatanggalin yung galit sa dibdib mo, ikaw rin maapektuhan, ma-high blood ka dyan, heart attack ka dyan. What I'm trying to say is, yung sa pinagdaanan namin, ang dami kong casualties, nadudoon nga yung samahan ninyo, tapos yung mga body mo dahil nawala na. Yung dating kasama mo doon sa kubo mo, namatay na. Yung dati mong kasama sa squad or sa team, wounded na. Or talagang incapacitated na, hindi na talaga sila pa pwede. Kasi nga, matitindi yung mga naging tama nila. So, nadudoon yung hatred ng tropa. Nadudoon. Pero, ang maganda rito, sabi ko kanina, maraming tumutulong dati doon sa mga internally displaced people. Marami yan. Doon sa Marawi, sa mga municipalities, sa paligid ng Marawi, marami kasi doon ng mga evacuation center, IDP centers. So, marami nang tumutulong sa kanila. Ang ginawa ko doon, i-merge ko yung tropa sa kanila. Paano ko ginawa yun? Halimbawa, syempre una, security lamang kasi nga, natatas din naman kami mag-provide ng security sa kanila. Every time may mga nagbibigay ng tulong, may mga nagbibigay ng mga relief goods. Until such time, ang ginawa namin, kasama ko nun si 1st SRB Battalion Commander, si Colonel Sam Yungke, Lieutenant Colonel Sam Yungke that time. Ang ginawa namin, nag-initiate na rin kami na kumuha rin ng tulong sa ibang mga organization, individual, na solicit namin para kami na mismo ang magbibigay doon sa mga IDPs. Aside pa yan doon sa maraming mga tumutulong sa kanila na sumasabay din nga kami doon. Nakita ko yun kasi ito na siguro yung paraan para mapalambot ko rin yung puso at damdamin ng tropa. Nasabi ko nga kanina na subject sila doon sa intense na gera-gera. So, paano ko yun ibabalik? Iba kasi that time ang line of thinking ng mga tropa namin. Kalaban yan. Bakit ba natin tutulungan yan? Mga tipong mga ganon. Mga kamag-anak yan, mga ganito. Dumating sila sa point na ganon, and which is wrong. Mali yan.
yun yung lagi kong sinasabi sa kanila na tanggalin yung galit dun sa puso nila. Ang sabi ko nga sa kanila, just do the right thing even if it makes you feel bad. Kahit masama sa loob mo yan, pero kung alam mong tama yan, gawin mo yan. After all, I believe then that the purpose of life is not just to be happy, but to be worthy of happiness. Paano mo sasabihin doon sa tropa na maging instrument ka na tumulong lalo dito sa ganito na masama pang loob nila? Dinahan-dahan namin yan. Yung mga ibinibigay ng mga kakilala naming organization o mga individual, yun yung pumupunta na kami sa mga relief centers, mga evacuation centers. Yung mga tropa na mismo ang nagbibigay. Tulong sa kanila. Bigay. Ang sabi ko nga sa kanila, sabi ko, baka meron dyan sa mga extra kayong mga damit dyan, halimbawa, o sa family ninyo, o sa inyo kayo, pa pwedeng kumuha ng mga kung ano man dyan. Itulong natin ito. After all, ang effort ng government dito is tulungan lahat itong mga IDPs natin. Tulungan lahat ang mga ito. Kasi kawawa sila. Victim sila. Sinasabayan ko lamang naman ito ngayon na naging challenge sa akin sa pagiging battalion commander ko kung paano ko din naman aayusin din ang line of thinking ng mga tropa ko noon. Dahan-dahan, pakunti-kunti. Kami ni Sam Yungki, kung saan-saan kami. Pati sa mga school, mga barangay, pumupunta kami dyan. Dahan-dahan. There was this instance. Doon sa isang barangay sa Piagapo, nalaman namin, may isang bata doon. I think she is 7 years old. Toddler siya. I'm not sure doon sa edad. May sakit siya. Kinakailangan niyang operahan. And I found out, itong bata na to, kamag-anak siya, relative siya ng isang known commander na nakalaban namin dati doon sa main battle area. Kamag-anak daw siya. Ang sabi nga ay pamangkin. So noon, sabi ko doon sa aking ex o noon, sabi ko, siguro ito na yung opportune time na mas lalo pa nating masabi sa tropa na kinakailangan nating tulungan itong bata na ito. Ang sabi nga agad sa akin ni aking ex o noon, si Major Malvin Ligutan, sabi nga sa akin sir, yung sentiment sir ng mga tropa, actually sir, medyo mainit pa sir. Medyo nag-usap-usap ang mga tropa natin, sir. Bakit daw ganun tayo na panay ang tulong sa kabila sa mga relatives ng mga naging kalaban natin, sir? Hindi natin sila mabiblame, sir, kasi tropa yan natin, sir, na namatayan ng body, namatayan ng mga kakilala, na ganito, tapos panay daw ang tulong mo, sir. Na inano. So, ina-explain ko sa exo ko, sabi ko, ganito ang gagawin natin. Kinakailangan kasi natin na iparamdam sa kanila, sa mga tropa natin na yung pagtulong natin, sabi ko, that is one way of healing ourselves, our troops. Tulungan natin sila. Gawin natin tong healing process. Healing process in such a way na natutulungan natin na maayos ang tropa natin and i-start natin mag-build tayo ng rapport sa kabila. I mean sa kabila, ang kabila na sinasabi ko is dun sa kalaban. Dun sa mga naging kalaban namin. Siyempre nakakapagtaka rin Bakit mo nga naman gustong-gustong tulungan yung mga kamag-anak or yung sa kabila, yung sa mga naging kalaban namin. To think na naging kalaban yun, bakit gusto mong tulungan? Yun yung parang nagbabother sa utak din ng tropa ko noon. Bakit ang batkom namin gusto laging yun. Pero sabi ko nga, dito nagsisimula yung healing natin.
Although marami na kaming mga psychological help na naibigay yung gobyerno na ang AFP, ang Army, na ginagawa doon sa mga tropa namin. Pero ito is parang nga mas mapabilis. Kaya nga sabi ko nun, gawin ko tong test case. Ite-test case ko siya para ma-realize lalo ng mga tropa. Ang ginawa ko nun, pinupuntahan namin yung bahay, hindi pa masyadong nagko-cooperate yung parents at saka yung mag-anak ng bata. Kasi nga hindi masyadong pinagtitiwalaan ang sundalo kasi sa kabila nga siya eh. May mga namatay din siya syempre ng mga kamag-anak din siguro niya na nakapaglaban sa amin. So ito na ngayon parang nagre-reach out ako sa kanila. Na parang kalimutan natin yan, nandiyan yung bata, may problema, so tulungan natin. So what I did then was, lumapit ako sa mga local chief executives. Marami. Tuwang-tuwa ako noon kasi napakabait nung mayor doon, Mayor Sumandar noon, tapos yung congressman noon, tumulong sila na mapa-opera ko namin itong batang ito. Nag-birthday siya sa ospital. Sinurprise pa namin siya. Natanda ako noon eh. Nag-birthday siya doon, before ng operation niya, dinalhan pa namin ng cake, tapos tuwan-tuwa yung bata. Yung bata walang kamamawang eh, kasi siyempre bata pa siya, hindi niya man alam kung ano yung mga nangyayari, na naging sandwich siya doon sa gitna pala, nandito yung military, tapos doon yung sa side naman niya, pero dahil nga sa gusto namin matulungan, in short, natulungan, naayos namin yung bata. Gumaling yung bata, naoperahan siya. Malaking amount din yan, pero sabi nga, maraming tumulong sa amin ng mga organizations nun, at sa mga individual, at sa mga local chief executives. Kasi nakikita nila kung ina-explain ko sa kanila na ito kinakailangan natin gawin. Part ito ng ating healing process dito sa nangyari sa Marawi. So, pagkatapos nun, eto na. Hindi ko na-expect na yung mga tropa ko, ang sabi nga na, sir, sarap pala sa pakiramdam. Nakatulong tayo. Kasi dire-diretso yan, aside doon sa operasyon. Lahat yan, basta tuloy-tuloy ang pamimigay ng mga relief goods. Kasama kami lagi dyan. Kasama yung partner namin sa Army, yung sa CMO Battalion. Lahat yan, nadiyan kami. Slowly, bumabalik na uli. Ito na, nakakaroon na ng epekto doon sa mga tropa ko. Nakikita ko na sila, dati-dati, lagi sila nakasimangot, laging galit. Parang masyado silang, agitated. Pero dahil pala sa pagtulong na ginagawa, pagtulong dun sa ibang tao, na-transform sila. Sabi ko, okay pala. Effective din pala ito. And may mga nagsasabi na rin na, okay pala to parang nga gano'n sarap din pala sa pakiramdam. Iba rin pala yung pakiramdam pag tumutulong ka. Kasi ang laging itinatanong sa akin ng mga tropa o kaya yung parang nabumurmur rin sila, sir, ang dami naman dyan mga unit, sir, na gumagawa niyan. Bakit ba tayo, sir, ang kinakailangan pa natin gumawa dyan, sir? Kalaban na nga natin yung mga naging dyan, sir. Tapos ngayon, tulong pa tayo ng tulong sa kanila. So, doon yung dilema. So, sa part ko, as battalion commander, yun yung gustong-gusto kong ayusin. Papaano ko i-win sila dun sa line of thinking ko? Paano ko masisway yung opinion na nagawa nila at ipaintindi sa kanila na ito yung tama? Na kung magagawa natin ito, kung maaayos natin ito, mas maganda lalo ang resulta. Na-repair ko na lalo yung parang sabihin natin na naging friction dun sa mga civilian at saka dun sa mga naging unang impression sa sundalo na kami daw ang naging dahilan kaya nagkagulo kasi kanya-kanyang opinion sila eh. Yun yung narrative na pumasok sa kanila. Na yun yung gustong-gusto kong ayusin. Yun ang gusto kong gawin. Right after that, dahan-dahan nang lumalapit ang mga tropa, na sabi nga nila, sir, okay pala sa pakiramdam. Kahit pala, sir, yung mga kamag-anak ng kalaban natin, natulungan natin, iba na pala.
nagkaroon na ng parang transformation na iba yung aura ng mga tropa. Kasi sabi ko nga, ang tropa ko naman, warrior yan kung warrior. And I'm so grateful for having the chance, the opportunity na mag-lead sa 51st Infantry Battalion. Okay talaga sila. The challenge lamang dyan is, papaano mo sila pag-agalawin? Papaano mo sila gagamitin? At pagkatapos mo silang gamitin, paano mo naman babaguhin uli at ibabalik uli kung ano ba talaga ang role ng isang sundalo. Na ang role pala ng isang sundalo is hindi lamang panggera, kundi pangtulong yan. Service talaga. Hindi lamang yan oras ang gera, nadyan ka. Kundi lahat ng pagkakataon dapat nadyan ka. Kung paano ang pagtulong, yun eh. The essence naman is hindi naman lagi gera, kundi ang pagtulong sa kapwa. Yun yung lagi kong sinasabi sa kanila. Yung natin. And I'm so glad. Napakagandang pangyayari na transform. Yung mga nagkaroon kami ng mga parang ang mga may tropa kami na may mga symptoms halimbawa ng mga PTSD nawala. At yung mga incidents namin na PTSD related, zero na. Nawala na. Achievement, sabi ko sa sarili ko. Nagawa ko ito. But, hindi lamang pala yun. May bonus pa. Sabi ko nga, nagkaroon pa ngayon ng ripple effect ito. Nagkaroon pa ng sunod-sunod ito. Kasi, may mga kinakausap din kami noon ng mga fighters, multi-ISIS fighters na nakalaban namin dati. Kaso lamang, lumabas sila. Hindi sila, natapos doon sila sa mismong main battle area. Naka-escape sila. Ito na yung ginagawa namin ng paraan na kausapin na mag-surrender na sila o bumalik sila sa atin. Bumalik ulit sila sa society natin. Dahil doon sa nabalitaan nga nila na yung kamag-anak na daw ng kanilang commander ay tinulungan natin, doon na nag-start. Yun na yung parang naging isang step para ma-establish namin lalo yung rapport doon sa kabila. To make this story short, may mga nag-surrender ngayon sa amin. May mga bumaba. May mga nagtiwala. Ito yung mga kalaban namin dati. Ito yung mga, siguro sa kanila ay naging reason kaya may mga naging casualties ako. Nagpasabi na sila sa akin na, sir, gusto na namin makapag-usap. Na ganun. Naging challenge na naman ulit ito. Kasi ang dating na naman ulit dun sa mga tropa ko, sir, yan sir, yung mga naging kalaban natin. Bakit ba natin, sir, kinakailangan tanggapin, sir? Bakit kinakailangan natin yung, yan, sir, no. Tao yan. Victim din sila. Tayo, naging biktima rin, dahil nga, siyempre, yung scars kasi ng gera, hindi naman nakikita lamang yan sa sugat sa katawan. Nakikita rin yan sa sugat sa isip, pati sa damdamin natin. Ito na yun, kako. Ganon din sila. Tulungan natin sila magbagong buhay. Marami kami naging surrenderies noon. Yun yung start. Yun yung pinakaunang-una na batch ng mga multi-ISIS surrenderies. May tumawag sa akin, sabi nga sa akin isang upper class, actually, commander namin sabi niya, paano ginawa naman niya na yung kalaban niyo dati, nag-surrender na, sir. Siyempre, sir, i-showcase lang natin kung ano ba talaga tayo mga sundalo. Hindi lang man tayo panggera, sir. Talagang serbisyo lamang tayo, sir. Nag-lay ng cards ako, sir. Sinabi ko, sir, ganito to, ganito. Magtiwala lamang kayo sa amin. And then, tutulungan namin kayo. Meron naman tayong mga appropriate government agencies na very willing
na mag-support nun sa effort namin para nga mapababa sila. Ngayon, okay na yung buhay nila. Meron dyan na kumukontak-kontak sa akin. Sir, thank you, sir. Kung hindi dahil sa'yo, sir, hindi nabago ang buhay namin. Mataba din sa, yan, makakataba ng puso namin yan. Sabi ko nga, concerted efforts ito. Hindi ito sa akin lamang. Katulong ang brigade, katulong ang ibang mga army units. Lahat kami nagtulong-tulong para nga tanggapin yun. Pero, yun kasi yung naging, kaya masarap ikwento kasi yun yung naging dilema ko eh. Nung battalion commander ako, nagsimula yan sa gusto kong mapabilis yung recovery ng aking mga tropa. Yan ang nagsimula ito dahil sa gusto ko na baguhin yung kanilang mindset kasi tapos na yung gera. So, back to ulit tayo. Back to normal na ulit tayo na sundalong tumutulong, sundalong laging kumakaway sa mga civilian, sundalong laging nakakausap ng mga bata. Gusto kong ibalik uli doon. Natapos tayo doon sa ating mga gera-gera, ibalik uli natin yan. At para tulungan silang magamot kung ano man yung mga naging traumatic experiences nila. Naging traumatic experiences namin nung nadoon kami sa main battle area. Doon sa mismong frontline. And effective pala yun. Yung pagtulong pala sa kapwa, totoo pala talaga na tumutulong ka rin sa iyong sarili. Ang pagtulong pala sa kapwa, hindi lamang yung mismong kapwa na yon ang iyong tinutulungan at binibigyan saya. But mas masarap sa pakiramdam at mas nakakataba sa puso dahil ikaw mismo ang gumawa, ikaw mismo ang nakikinabang. Ito yun eh. Bakit pala, sabi sa akin ng iba na, bakit mo pala ginawa yan? Na gano'n. Kung i-recall ko, kung babalikan ko, minsan lamang naman kasi tayo mabuhay eh. Minsan lamang naman dumaan sa atin ang ganitong mga pagsubok. Pero ang pinaka magandang ending pala dito is yung pagtulong pa rin sa kapwa. We only live once. And someday, we will just be a memory to others. And let's create a good memory for them. This is not just for yourself, but para din sa kanila. So yun yung isang aking isinay-share sa'yo. Gitin. Kainom na ko, sir. Tangka na. Naubos.